Hallelujah, Jesus. Narito ako, hallelujah mga kapatid. Nagsalita na naman ako dito sa YouTube para marinig ng mga tao sa buong mundo ang mensahe na binibigay ng Panginoon para sa inyo. Ama, salamat Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Panginoon. Ituro ang mga salita mo sa mga tao sa buong mundo. Nawa, Panginoon, mapagpala sila sa mga salita mo nito tungkol sa mensahe na ibibigay mo po sa kanila, Ama. Ama, gamitin mo ako, Panginoon, na may kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Balutin mo ako ng banal na dugo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkukulang ko, pagkakasala. Hallelujah. Bago ako dumulog, magsalita dito, ako muna magpapalinis sa iyong harapan. Kung naman mga karumihan sa aking puso, alisin mo ito upang Panginoon may pangaral ang mga salita mo sa mga tao dito sa mundo. Upang Panginoon sila'y mapagpala, makarinig nito mga salita mo, ito'y pamuhay nila sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sa hapon na ito, ako po'y magsishare ng salita ng Diyos tungkol po sa mensahe ng Panginoon na pinabibigay sa inyo. Na makikita po natin sa Santiago 3 verse 1 hanggang 7 hanggang 12. Amen. Hallelujah. Magbukas po kayo sa Bible. Makikita ninyo po ang mensahe na binibigay ng Panginoon sa inyo lahat. Hallelujah. Sabi doon sa Santiago 3 verse 1 hanggang 7 hanggang 12. Sabi doon sa Santiago sa Biblia, mga kapatid, huwag maghangad sa maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali, at ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag linagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y mapapasunod at napapapuntasan man natin ibig. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin nila, naibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon, saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isa ngang apoy, isang daigdig ng kasamaan, nakakahawa sa ating buong katawan mula sa impyerno. Ang apoy nito at pinapag-aapoy ang lahat ng buhay ng tao. Lahat hallelujah, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang supilin at talagang nasusupil ng tao. Verse 8, ngunit walang makasusupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. 10. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupurit, pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid.
bumabalong ba sa isang bukal ang tubig, tabang? Isa na po. Abi, pag ng Bible talagang inuubo ako eh. Ay grabe. Ayaw ko pasalitain ng kaaway dito. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tulungan mo po ako, Panginoon. Hallelujah. Sa chapter 13 na po tayo. Hanggang 12 lang pala. Mga kapatid, hindi makapamumunga ng ilibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Amen. Hallelujah. Yun po ang mensahe ng Panginoon sa inyo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa Santiago 3 verse 1 hanggang 12. Introduction po natin. Ang dila ng tao napakaliit nito, pero marami ang nagagawang kapangyarihan. Ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon Ama, aawit na nanalangin. Hallelujah. Number 1. Ang bibig at ang dila, ito ay ginagamit ng mga pagkain. Ang dila ng tao napakalikot kung kumakain. Ang tao ang dila. Siya ang naglalasa sa lahat natin kinakain. Di ba? Pag kumakain po tayo, pag hindi masarap, nalalasahan ng dila. Di ba? Nasusubukan natin yun. Dahil sa akin nangyayari yun eh. Tapos pag mayroon tayo kinakain na masarap, talagang gustong-gusto natin kasi nalalasahan ng dila. Ganun po ang dila ng tao. May kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hallelujah. Kaya ang dila, napakalikot. Ang kinakain natin, halimbawa may tinik. Alam ng dila nga may tinik, hindi natin malulun dahil alam ng dila nga may tinik. Inihiwalay niya yung tinik, ginagamit ang dila. Kasi nangyayari din po yun sa akin. Ako walang ipin, pero ang tinik nahihipo ng dila. Kaya makapangyarihan ang dila, mga kapatid. Ngayon, pag wala pa tayo sa Panginoon, ang dila hindi natin mapipigil pag wala tayo sa Panginoon. Pero pag nasa Panginoon na tayo, ang dila mapipigil na kasi ang Holy Spirit ang nagpipigil sa atin. Hindi tayo makapagsalita ng masama sa ating kapwa. Tayo ay mahinahon magsalita, hindi tulad ng hindi pa tayo Christian. Grabe tayo magsalita noon, di ba? Hallelujah. Ngayon, hallelujah, Jesus, hallelujah. Ito po yung letter A. Ang tao, pag hindi pa niya tinatanggap ang Panginoon sa kanyang puso, malaki ang idinudulot nitong kasalanan. Dahil wala nagkukontrol sa kanyang bibig at dila. Ito'y makamandag at malaki ang masisira ng karangalan ng maraming tao sa mundo. Maliban na lang ang mga tao ngay Christian na napipigilan na yung dila. Hindi na yung nagmumura, hindi na yung nananalita ng masasama sa kapwa. Napipigilan na kasi kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Panginoon yung po ang nagpipigil sa ating mga dila. Hindi tayo makapagsalita ng masama sa ating kapwa. Pero pag wala po ang Panginoon sa ating buhay, nandoon po yung masasamang pananalita sa ating kapwa.
na nakakasakit ng damdamin, nakakasakit ng puso, at ito'y mahantong sa pag-aaway ng kapwa. At nasasaktan sila dahil sa ating pananalita. Matindi. Kaya, mga kapatid, tanggapin na ninyo ang Panginoon para mayroon na magpigil sa ating dila, hindi na tayo makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Tulungan tayo ng Holy Spirit. Kasi hindi kinalulugdan ng Panginoon ang mga salita, ang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Lalo na yung hindi pa Christian, mapagmura. Mura dito, mura doon. Mga anak, minumura. Asawa, minumura. Kapatid, minumura. Kapitbahay, minumura. Mga kaibigan niya, matalik pagdating ng panahon, inaaway, nag-aaway. Nagsasalita ng masasama. Nasasaktan yun. Kaya, mga kapatid, pagsikapan natin tanggapin na natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Para tayo po ay mayroon na nagpipigil sa ating mga dila, hindi na tayo makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Amen. Hallelujah. Para hindi tayo makasakit ng mga tao sa mundo, sa ating mga kapwa. Hallelujah. Number 2, tulad ng isang barko sa dagat, napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin na ibabaling ito ng isang maliit na timon, saan man ibigin ng piloto. Sa barko, ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, malaki ang nagagawang kayabangan. Yan po, ang dila ng tao, napakaliit pero malaking kayabangan na pinagagawa sa mga dila. Kung iba't ibang pananalita ang nagagawa sa kapwa. Kaya ang ating kapwa ay minsan nagagalit sa atin. Pag pinagsasabihan natin sila ng masasama, galit sila sa atin. Kasi ang dila natin ay masasama ang mga lumalabas. Maliit na dila pero malawak ang nasisira. Malawak ang nasisirang mga tao sa mundong ito. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pagsikapan ninyo ang Panginoon na sa puso na ninyo para hindi na tayo magkasala sa ating Panginoon. Letter B. Ang isang maliit na apoy tulad ng puspuro or lighter na napakaliit na apoy, nasusunog ito ang malaking kagubatan. Ganon din ang dila ng tao. Isang apoy ng daigdig ng kasamaan at nahawa ang buo nating katawan mula sa impyerno. Yan. Pag tayo daw ay nagsasalita ng masasama sa ating kapwa, isa po tayo mapupunta sa impyerno. Isa po tayo nga magkakaroon ng maraming kasalanan nga hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Hallelujah. Noon nung hindi pa ako Christian, mga kapatid, patutuko ko sa inyo. Ang kapitbahay ko, inaaway ako dahil sa mga anak namin nag-aaway. Ay yung anak nila, mapalaaway naman talaga. Ay ngayon, kinakampihan pa nila yung anak nila. Ngayon, ako hindi naman ako makampi. Hindi pa ako Christian. Tapos, ang ginawa ng kapitbahay ko, inaaway ako. Sabi ng kapitbahay ko, ano pinagsasabi sa akin tungkol sa bata, sa anak. Ngayon, pumunta sa bahay, linulusob ako. May dalang itak. Tapos sabi ko naman, o sige, pumasok ka. Kung ikaw leon, ako'y tigre. Sabi ko sa kanya. Ay ngayon, hindi naman siya pumasok sa bakuran, natakot. Ay linabas ko yung kres na mahaba. May kres kasi kami noon mahaba yung magkabilang talim, matulis. Binili ng mister ko noon yun ang haba, isang metro yata ang haba noon ay linabas ko. Natakot siguro dun sa kres nga linabas ko, hindi na pumasok sa bakuran. Ganyan ako noon mga kapatid. Kasi wala pa ako Kristo sa puso. Mahilig ako makipaghamon sa awayan. Hallelujah.
Pero nung na-born again ako, nakilala ko ng Panginoon, tinanggap ko sa buhay ko ang Panginoon. Nawala sa akin lahat yun. At yung kapitbahay ko, kahit ganyan siya, mahal ko siya. Kaibigan ko siya. Siya ang mapag-away, pero hindi ko na pinapatulan. Nagugulat sila, yung mga kapitbahay ko dati sa Pampanga. Iba na daw ako. Kahit pinaaway ako, kahit minumura nila ako, okay lang. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa mga mura. Purihin ang Panginoon sa lahat. Sabi kong ganun. Ginaganon ko sila noon. Nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, pagdating ng panahon, sinisirang ko sila ng salita ng Diyos. Minsan naman, tinanggap ni ang kasamahan niya sa bahay. Yung anak niya, tinanggap ang Panginoon. Pero nandoon pa rin yung balik pa rin sa dating ugali. Kasi hindi naman nila tinanggap ng buong puso ang Panginoon sa buhay nila eh. Hallelujah. Ayan, ganyan po ang buhay ko noon. Ngayon, dito na po tayo magwawakas. Number 1, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. Isa na po tayo na pinili ng Diyos nga naligtas sa mga kasalanan at tayo ay binagon niya at mayroon na magkakontrol sa banal na espiritu sa ating mga dila dahil tinanggap na natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso at isip. Tayo'y binago na, wala na ang dating pananalita ng masasama sa ating kapwa at tayo ay bago na. Yan. Mawawala yung pananalita natin masama sa ating kapwa kasi tayo ay binago na. Kaya yung mga tao ngayon sa buong mundo nga ibang pinagagawa nila, nag-aaway-away, nagmumurahan, ako'y nahahabag. Ako'y parang sinasakal ang puso ko pag meron akong narinig nga nagmumura. Lalo minsan mga nasasalubong ko, minsan kapitbahay ko, hindi pa Christian, yung iba dyan, nagmumura, sakit. Ang sakit talaga, parang sinasakal ang puso ko, masakit. Kasi si Kristo na sa ating puso na. Ganun po pag tayo tumanggap sa Panginoon. Ngayon, pagka hindi pa tayo natin tinanggap ang Panginoon sa ating buhay, kahit makarinig tayo na may nagmumura, may nag-aawayan, okay lang. Hindi tayo nasasaktan. Hindi nasasaktan puso natin at isip. Kasi, nandoon pa rin ang ugali natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero pag tayo tinanggap natin ang Panginoon, iba ang mararamdaman ninyo. Mga kapatid, basahin ninyo ito Santiago. Basahin niyo ang Santiago, mga kapatid. Para makita ninyo kung anong kahulugan ng dila. Santiago chapter 3 verse 1 hanggang 12. Basahin ninyo mga kapatid yun. Magbasa kayo ng Bible para alam ninyo. Pangalawa, kaya tayo na pinili ng Diyos at niligtas sa kasalanan, ipangaral din natin sa mga tao ang kaligtasan para sila din ay mabago. Yan. Pag tayo na tinanggap na natin Panginoon sa ating mga buhay, ipangaral din natin ang mga salita ng Diyos sa maraming tao. Kasi tayo binago na. At kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon nga tayo binago, ang ating sarili, ating dila, ang ating isip, ipangaral din natin sa mga tao ang kapangyarihan na tinanggap natin sa Panginoon. Kasi kamukha ng mayroon ako sa inyo mga kapatid, halimbawa, yung kagubatan, tuyong-tuyo ng yung mga dahon tuyong-tuyo sa kagubatan. Ngayon, may dala ka isang palitong pusporo. Isa lang yun isang palito lang. Sindihan mo yon. Yung kagubatan na natuyo ang mga dahon, natuyo ng araw, magsindi ka doon.
Di ba masusunog lahat yon, naglalagablab. Ganun ang dila, maliit na bagay, pero malaki ang nasusunog na karangalan ng mga tao. Marami ang nasisira, nasusunog sa mga pananalita kasi ang dila makamandag, ang dila matalas, ang dila walang kontrol, ang dila kagubatan ay nasusunog, ang liit-liit na palit, puspuro, pero malaki ang nasusunog. Ganon din ang dila. Marami ang masusunog, marami ang magagalit sa atin, marami ang mga tao nga hindi tayo kaibiganin kasi ang dila natin masasama. Kaya mga kapatid, nawa ang mensahe ng Panginoon ito ay nawa tanggapin ninyo sa inyong mga buhay at ipangaral din ito sa mga tao pag kayo timanggap na sa ating Panginoon. Yan. Salamat sa Panginoon. Hanggang dito lang yung mensahe nga binigay ng Panginoon at tungkol po ito sa dila nga binigay ng Panginoon mensahe. At ibang araw na naman, baka iba na naman ang ibigay sa atin mensahe ng Panginoon. Una, ang tinuro ko dito nung bago mag-Pasko 2025, natandaan ko pa yata nangaral ako sa mga magulang, mga kabataan, pinayuhan ko sila. Kasi nagkabar din ako. Pangalawa, yung katatayan, nangaral din ako, kabar din ako sa kanila. Kasi nakikita ng Panginoon ang mga pinagagawa ng mga katatayan at kananayan. Malaki ang mga kasalanan na pinagagawa nila. As pangatlo, nag-evangelis ako. Nanghasik ng mga buto sa daan. Pang-apat, nagpatanggap ako ng mga tao sa mundo para sila'y tumanggap sa Panginoon. Panglima ito, nga tungkol sa dila. Nawa, yung mga narinig ng mga tao nga ang Panginoon ay hinipo ang inyong puso, nagpatanggap ako sa inyo, ang sabi ko, babasahan, sumunod kayo sa aking panalangin, magpunta kayo sa kwarto, magsara kayo, walang makarinig, walang maingay, walang nagsasalita, tahimik sa kwarto. Ang nakakaalam lang doon ang Panginoon at ang ikaw. Ang sabi ko, nung nagpatanggap ako, itaas ang mga kamay ninyo at sumunod kayo sa aking panalangin. Nawa, kung sino man nakarinig na yon, na mensaheng binigay sa akin, nauna dito, nawa pag narinig ninyo yon, mga kapatid, tanggapin na ninyong Panginoon sa buhay ninyo. Punta kayo sa kwarto, manalangin kayo doon, isurrender niyo kasalanan niyo sa Panginoon, umiyak kayo kung maaari, umiyak kayo. Lahat na mga kasalanan niyo mula bata pa kayo hanggang sa kayo tumanda, isurrender niyo sa Panginoon. Pag totoo nga sinurrender niyo sa Panginoon, walang matitira. Babaguhin kayo ng Panginoon kasi si Lord ang nakakaalam, si Lord ang nakakarinig sa mga prayer ninyo, si Lord ang nakakita sa puso ninyo kung talagang tunay na tinanggap ninyo ang Panginoon sa inyong mga buhay. Kung tunay na sinurinder ninyo ang inyong mga kasalanan. Pag kayo'y nagsisi sa mga kasalanan, wag na ninyo ito balikan pa. Wag na ninyo balikan ang mga kasalanan yung dati dahil binago na kayo ng Panginoon, sinurinder na ninyo, kaya magbagong buhay na kayo. Para tayo ay maligtas, kayo ay maligtas pagdating ng rapture, kaya tayo ay makasama ng Panginoon. Kasi itong 2025, marami na ang kasamaan nga nangyayari. Marami na. Nakikita nyo, di ba? Marami na ang mga kaguluhan sa buong mundo. Marami na mga disaster nga nangyayari. Mga lindol, mga pinatubo, pumuputok na. O, di ba? Awayan ng bawat bansa. Tapos yung China, pupunta sa Pilipinas. Anong inaagaw dito ay samantala wala naman karapatan sila dito mag-agaw. Mayroon lo naman sila lugar, di ba? 'Yon ang simbolo na malapit na darating ang Panginoon. Tapos sa ibang bansa pa, sa Israel, anong ginagawa ng Israel?
linulusob ang Israel kasi yan bayan ng Panginoon. Kaya ipag-pray niyo mga kapatid ang buong mundo, lalo na Israel, mawag pasukin ng kaaway sapagkat yan ay bayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Nawa, hallelujah, sa hapon nito, kung sino man makarinig nito, magbasa lang kayo ng Bible at ito ititimo sa inyong puso't isip tungkol dito sa Santiago, tungkol sa dila, Santiago. Tingnan lang ninyo ang verses, Santiago 3 verse 1 hanggang 12, hanggang ano pa yun, tingnan pa ninyo sa ibaba, mayroon pa yun, hindi ko lang binasa kasi sobrang haba. Amen, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hanggang dito na lang. Salamat sa Panginoon sa mensahe na pinarating sa inyo ng Panginoon. Nawa mapagpala kayo sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.